Magandang araw, magandang gabi. Anong oras man sa inyo ngayon mga kaibigan, mga kababayan? Ah, Meron lang po akong share sa inyo yung sinasabi sa dark psychology, yung tinatawag na the bait and switch. Sa Tagalog ay pain po ito. Kumbaga ay meron pong mga tao na gumagamit ng pain para makahatak ng biktima. Halimbawa din ay kung ikaw ay namimingwit, meron kang ginagamit na pain para makahuli ng isda. At ito naman ay ang mga scammers, mga manipulador, may ginagamit din silang pain para makakuha ng biktima. At unang-una, inaalam nila kung ano ang gusto ng mga tao at yun ang ginagamit nilang pain para maka-attract o makakuha ng biktima. At syempre ang pain ay, ang ipinapain naman ay kadalasan yung maganda sa paningin, sa panlasa o sa pandama para syempre makakuha ng atraksyon. At wala naman pong ipinapain na pangit dahil syempre sino ang ma-attract nun? Natural, maganda. At halimbawa, ang mga nangyayari sa realidad, nababalitaan naman po natin yun, gaya ng gusto ng tao na magkaroon ng trabaho. Itong mga scammers mag-o-offer ng trabaho. Halimbawa, yung napanood ko sa balita na siyempre gusto ng mga tao makapagtrabaho sa ibang bansa, merong mga grupo o organisasyon na mga grupo pala ng scammers na nag-o-offer ng trabaho. Yung pala, sabi doon ay magandang trabaho daw. Pero pagdating doon sa ibang bansa, ayun, ginawang sundalo sa Ukraine, ipinain sa giyera doon sa Russia. So, yun po ay na-scam po sila. Siyempre, bago naman sila makarating doon, nagbayad naman sila. Siyempre, sa kung ano man ang mga proseso, binayaran nila yon. Yung pala ay na-scam lang sila, naloko lang sila. Yan po ang ginagamit ng mga scammers. Gumagamit sila ng pain. At meron din akong nabalita na patulfo ngayon. Mga organisasyon din o grupo na sinasabing extension sila daw ng law enforcement. Meron mga ranggo doon. Yung mga opisyal nila ay may mga koneksyon sa otoridad. May mga ranggo sila gaya ng mga kapitan, major. Ay yung mga biktima nila ni-recruit nila at pinagdala ng mga handog o offer na ibibigay sa kanila dahil kapag daw ibinigay ng mga biktima ang gusto ng mga opisyal nila, ay magkakaroon sila ng ranggo gaya ng kapitan o ano man yan na ranggo. Yung pala nabiktima lang sila, na-scam sila, kaya ayun, nagreklamo kay Tulfo. So yun po mga kaibigan, mga kababayan. At kadalasan nangyayari din yan sa mga networking na siyempre ang tao gusto din na magkapera sa madaling paraan, ay mag-o-offer sila na ganito, ganyan, easy lang, mag-i-invest ka ng ganito para easy money, tutubo ng ganito, ganyan, lalago, kahit hindi ka na halos magtrabaho, magkakapera ka. Gagamitin pa nila ang mga salitang passive income. At alam po yan ng mga naka-experience ng ganyan. May mga kilala ako, mga nakasama na kahit kami rin ay nabiktima nung araw sa mga networking na yan. So, kinakailangan pa rin ng masusing pag-iingat kung ito ba ay legit o hindi.
Kaya dapat inaalam para hindi tayo malansi o maligaw o maloko. At kadalasan din hindi lang sa mga ganyan, kundi maging sa mga panrelihiyon ay may mga scammers din. Gaya ng papaniwalain ka na faith alone save, hindi na kailangan gumawa, sumampalataya ka lang. Siyempre gusto din ng tao na maligtas. Tuturuan ng mga nagtuturo na hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Kung hindi mo pala kailangan gumawa ng mabuti, anong gagawin mo? Masama. Kahit gumawa ka ng masama, ligtas ka pa rin. Kalukuhan no yun. Maraming ganyan. So, hindi lang yan, kundi meron din nagtuturo na kailangan mo ikang magbigay ng 10% dahil kung hindi, susumpain ka. Bago nating paniwalaan yon, dapat alamin muna natin kanino bang batas ibinigay yon. Hindi naman yun sa panahon ng Kristyanismo, dahil ang panahon ng Kristyanismo nang baguhin ang pagkasaserdote ay binago na rin ang kautusan. Hindi na 10% kundi ayon na sa pasya ng puso. Kaya lang ginagamit yun ng mga manloloko para magka-easy money sila. Kumbaga ginagamit lang nila yung mga nakasulat para pang-scam. So kailangan mag-ingat pa rin tayo at magsuri para hindi tayo malansi na mga pain na kung saan sa paningin at sa pandinig natin ay maganda, yung pala hindi pala maganda ang naghihintay sa likod nun. Kaya yun lamang po mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat at sa maliit na paraan ay sana nakapagbahagi ako sa inyo ng mga bagay na merong sense. Salamat po.